Alisin na ho natin yan. Ngayon naman po, no? Pumunta naman po tayo kay Samuel Martires ho. Ito naman po yung pagbago niya o doon sa tinatawag na secret decision ni Martires. Mga kababayan, Martires can't recall kung bakit daw, sandali lang. Martires can't recall why 2019 decision on Villanueva wasn't published, kung bakit daw hindi nila isip na publiko, hindi na matandaan. Bakit ganon? No? Sabi ko nga sa inyo, mga bossing simple lang ho. No? Sabi ni Max, bulol magbasa si Mark Ramos, hindi marunong sa letrang R. Oh, ikaw Max, patinitira mo ako ha. Bulol pala ako ha. Ibaban nga kita. Ay hindi. Hindi. Si Gutesa daw, si Gutesa. Joke lang. Oh, sabi, Martires can't recall why 2019 decision on Villanueva wasn't published. Mga bossing, simple lang ho. Ang reaksyon ng isang tao kapag ka nakakuha siya nung mga ganyang ano tawag dito? Mga ganyang desisyon, nababawi doon sa mismong unang nakikita sa kanya ng tao. Like example is yung sabwat siya, kasali siya doon sa PDAP, ipapangalandakan mo yan. Yun na lang ho, doon na lang tayo mag-usap. Ipapangalandakan mo yan. Di ba? Kasi unang-una, as a senador, congressman, ay syempre, alam mo na gagawin sa iyong issue yan. No? So ngayon, kung nagpa-press con ka para diyan, Joel Villanueva yan Di ba? Kapag ka sinabi niyan, mga media, meron akong press con, puntahan agad yan. Ito yung pagbawi nung desisyon doon sa kasangkot daw ako sa PDAP, puntahan agad yan. Di ba? Kung sakali nagamitin nila yung issue ng 2016 sa mga kampanya laban sa'yo, meron kang ihaharap. May ipapakita kang news. Ito po, dati sinabi na wala na po akong kaso, ganito, na binaliktad na po yung kaso laban sa akin diyan sa PDAP na yan. Di ba? Bakit sila hindi nila isinapubliko? Hindi po ba sila masaya? Na-acquit siya. Former Ombudsman Samuel Martires said Tuesday he cannot recall, hindi na humatandaan, ulyanin na. Dating Pangulong Duterte, hindi na din makatanda, kaya hindi na daw po fit sa mga trial. Aba, same, pare-pareha sila ng mga dahilan Tuesday, former Ombudsman Samuel Martires said Tuesday he cannot recall why his decision in July 2019 dismissing the complaint against Senator Joel Villanueva over alleged misuse of discretional funds was not published daw ang haba nito. Tuloy. Hindi ko maalala sa tagal ng panahon, 2019. Tapos, Joel Villanueva decision. Parang ang hirap naman pong kalimutan agad-agad nun. Mga mahalaga at importanteng mga bagay sa Pilipinas yan. Bakit po Pilipinas? Halal ng taong bayan si Joel Villanueva. Hindi ko maalala sa tagal ng panahon, hindi ko maalala ang reason ba't hindi na-publish yan. Baka naman talagang sinadya na hindi i-publish kasi aalma ang mamamayang Pilipino. Lagi ko sinasabi, kapag may mga kasuhan na ganyan, merong mga trial na mga ganyan, may biktima at may nambiktima. At dito po sa sitwasyon na ito, ang biktima po ay ang taong bayan. So dapat po yung mga ganyan, ay nalalaman ng biktima, which is taong bayan. Bakit nila inilihim? Bakit hindi nila inilabas? Baka alam nila, aalma ang taong bayan. Hindi magiging katanggap-tanggap para sa taong bayan. Di ba, Champ Olev, 2016 ang order, 2019 na grant ang MR. Ano yun?
taon ang inabot. Kasi nga, ang tingin ko din dito, hinintay muna na mawala matapos yung termino ni Conchita Carpio. At tapos pagpasok naman ni Martires. Di ba? Malakas ho yata si Boss Jewel, no? Kay Lord Duterte. Baka ganun kalakas. Malakas si Boss Jewel kay Lord Duterte. Hintay mo na. Malapit na matapos yan. Maybe because I was also overwhelmed with cases. Sinasabi lang, dapat daw pinublish ko dahil obligasyon daw namin ipublish yun. Ang batas naman, sinasabi lang, if the circumstances warrant, yun naman mula konstitusyon hanggang batas. Pero hindi. Binoto, hinalal ng taong bayan yan. At ang biktima nga dyan ay ang taong bayan. Ang biktima ay ang taong bayan. Yung biktima, walang kamalay-malay. Wala, absuelto na pala yung nang biktima sa akin. Di ba? If the circumstances warrant, the ombudsman should. So, kanya, yung discretion, mag-publish ng decision sa ombudsman. Who should determine whether circumstances would warrant the publication of that decision? Alam nyo ho, mga kababayan, yung pinagkaiba ni Boying Remulla at nito pong si Martires, mga bossing, parang doon sa kanila, no? Unang-una, napakatahimik. Parang walang ginawa doon sa ombudsman, itong si Martires. Versus Boying Remulla, napakaingay at actually, binabanatan niya ni Martires si Remulla Papreskon daw ng papreskon. Kasi ang tanging pakay, ang gustong mangyari ni Remulla, maging bukas sa publiko lahat. Walang mga pa-secret decision. Lahat. Diba? Ilan nyo ba ang nakulong doon sa panahon ni Martires na mga magnanakaw sa bayan? Meron po ba? Parang wala akong narinig. At ito pa, isa pang gusto nitong si Ombudsman Remulla ngayon, maging digital. No? Maging digital ang lahat ng ito. Para naman daw po, isang tingin lang daw po ng mamamayang Pilipino, mga boss, chief, amo, sir, doon sa kanilang website ay makikita na lahat. No? Ganon gusto maging transparent itong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Salin, binuksan. Di ba? Yung mga salin na sabi nila Martires dati, hindi na pwedeng makita agad-agad yung mga salin ng mga politiko, etc., etc. Kailangan magpaalam doon sa politiko. Pag hindi pumayag, sorry, hindi pwedeng buksan yan, hindi pwedeng makita. Ganon.